Narito ang part 6 ng serye, 25 bagong eksena mula sa pang-araw-araw na buhay sa Pilipinas. Lahat ng eksena ay makikita sa palengke, barangay, jeepney, sari-sari store at iba pa. Pakinggan, makarelate sa mga tagpo at ishare ang paborito mong eksena. Unang kape sa umaga, kailangan para magising ang diwa. Kahit mabilis lang, nagbibigay ng lakas para harapin ang araw at traffic. Laging may nawawalang payong sa opisina. Hindi ko alam kung sino ang kumukuha. Mababasa ka sa ulan, wala namang magamit na payong. Sana may label next time. Minsan, mas matagal sa tollgate ang pila kesa sa biyahe. Cashless lanes mabilis, pero kapag may problema, buong pila ang apektado at natatagalan. Sa dami ng event, nag-o-overlap ang posters. Kailangan ng coordination para hindi sabayan ng aktibidad ang iaanunsyo. Medyo mahirap ischedule eh. Kapag suki ka, may pa-discount pa yan. Kahit maliit lang, malaking tulong sa budget. Suki Loyalty, talagang may benepisyo. Dismissal time parang ang fiesta, maingay, puno ng tao. Kailangang alerto para hindi mawala ang anak dahil sa dami ng tao. Kailangan ng iba't ibang dokumento para sa isang clearance. Umiikot ang araw sa pila. Sana may mas mabilis na processing para sa mga nagmamadali. Parking fee minsan, mas malaki pa sa ginastos mo sa shopping eh. Dapat may subsidized or time-based rates para hindi masyadong pasanin ng consumers. Gusto mong magpa-therapy pero mahaba ang waitlist o mahal ang session. Sana mas accessible ang mental health services sa lahat. Minsan may libre dahil kilala ka na ng tindera. Hindi sa presyo lang, koneksyon at pakikisama ang nagbibigay ng small blessings. Minsan, parang laging naghihintay sa sweldo bago magbayad ng kailangan. Budget tight at nakaka-stress, lalo na kung may emergency. Nagpapatrol kami para siguraduhin na ligtas ang kalsada sa masasamang loob. Pagod minsan, pero may peace of mind kapag walang aberya sa area. Gumagawa kami ng float mula sa simpleng materyales. Budget-friendly, pero punong-puno ng creativity at puso. Todo effort para maganda at masaya ang pista. May client sa ibang bansa, kaya midnight ang trabaho. Mahirap sa body clock, pero maganda para sa extra income. Kailangan lang disiplina. Sobrang laki ng bill ngayong buwan. Hindi namin alam kung bakit. Nag-iingat na kami sa paggamit ng appliances, pero minsan hindi sapat. Dahil baha lagi, nag-set up kami ng simple measures para hindi agad madamay ang bahay. Hindi perfect, pero nakakatulong sa epekto ng storm. Kapag low ang phone battery habang nasa biyahe, feeling helpless ka. Importanteng may power bank at cord, pero minsan nakakalimutan pala. Group project deadline, mga estudyanteng late at hindi nakakumit, pero kailangang tapusin, kaya nag-collab at nag-overtime hanggang makumpleto. Nagsimula akong mag-vlog ng lutong bahay para madagdagan ng kita. Learning curve, pero rewarding kapag may positive feedback at orders. Karaoke nights masaya, pero kapag gabi na, nakakaistorbo. Kailangan ng respeto at time para hindi mag-conflict sa kapitbahay. Kapag marami ang nagbebenta ng pareho, kailangan mag-innovate. Mas maganda ang display o special combo para maakit ang mga suki. Magandang idea ang childcare swap, pero kailangan ng malinaw na rules at trust. Kapag maayos, malaking tulong sa mga magulang na may work shifts. Missing the last train means mahalang pamasahe papunta sa bahay. Kaya kahit pagod, tatakbo ka para makatipid sa gastos at maidagdag para sa pamasahe kinabukasan. Minsan ako'y tinatawag kahit gabi para sa emergency. Pagod man, kailangan tumulong. Ito ang tungkulin namin sa komunidad. Minsan, mahina ang orders kahit nag-aantabay ka ng matagal. Nakaka-frustrate ang algorithm. Kailangan mag-adjust ng oras para kumita ng sapat. Salamat sa panonood! I-like at i-share kung may nakarelate ka. Mag-subscribe para sa Part 7. Mas marami pang kwento mula sa puso ng Pilipinas.